Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa advisory na inilabas ng Securities and Exchange Commission laban po sa masama. So, pangalan pa lang po, masasabi natin talagang masama yan. Masama po yan at talagang scam po yan. Napatunayan naman na scam talaga yung masama na yan. Katulad nga din ng ibang online investment platforms or mga iwe or yung mga invest, wait and earn. So, basahin natin yung nakapaloob sa advisory ng SEC laban sa masama. So, this is to inform the public that masama is not authorized to solicit investments from the public. Based on information gathered from reports and data from open sources, Masama is both a website and an app that can be downloaded from the Play Store. Masama is engaged in investment taking through supposed renting of ads machine. So, yan na nga mga kababayan, yung mga investment scams nga ngayon, dati website, ngayon pati sa apps, siguro dapat maghigpit na ang app stores sa mga ganyan. Kasi dumarami na yung mga ganyan mga scams na may mga mobile application. So, as posted by Masama's agents in Facebook groups, pwede ka daw mag-invest dyan sa pamamagitan nga ng pag-register muna sa app or sa kanilang website na masamab.com. So, yung investor daw, pwede daw mag-invest by tapping up through GCash. So, based on the post ng mga agents nila, the investor can choose investment schemes in the form of renting ads machine ranging from A to F or yun nga super ads machine ranging from 1 to 7. So, ayan na naman, di ba, mga ads or ads machine, yung ganyang scam, ginawa na rin ng iba pang mga scam companies at marami nga ang nauto dati dyan. At nagtataka ako, bakit marami pa rin ang nauuto sa mga ganyan? Siguro dahil nasisilaw sila doon sa malaking pangakong kitaan or dahil akala nila dahil nauna sila, kikita na sila. Mari, sa ibang scam company, kikita ka sa una, pero meron pong iba mga scam company na sa umpisa pa lang tumatakbo na. So, ito yung kanilang complan. So, tulad nga ng iba mga scam companies, meron din silang free. Para nga yan yung pang-inganyo do sa mga potential investors. Yung free na yan. So, ang pinakamura nila ay 500 pesos yung A-level ads machine. At ang pangakong kitaan ay 38 pesos and 40 centavos daw na daily earning. At ang pinakamahal ay yung super ads machine 7 na 1 million pesos. Ang rent at ang daily earnings daw ay 165,000 pesos. So, alam natin na imposible ang ganyang kalaking kitaan. So, talagang scam yan. So, ito nga, the investor may invest from 500 pesos to 1 million pesos and can earn from 38 pesos and 40 centavos up to 165,000 pesos daily earnings or 7.68% up to 16.5% per day. The investor may also earn 10% cash rewards plus cash coupons of 10% to 30% by inviting a friend to rent an advertising machine. The 10% cash reward is computed based on the advertising machine rented. Further, the investor may earn rewards when they top up their account. So, ayan nga, yung kanilang pangakong kitaan, katulad din ng iba pang mga scam companies. Meron yung passive, at meron ding mga referral bonuses. So, katulad lang din ng iba. At alam natin na ang tanging source of income nila ay ang pay-ins nga ng mga members nila. Kasi nga, kung ads machine, bakit ganyan naman kalaki ang pangakong kitaan at daily? Napaka-imposible naman na kumita ng ganyang kalaki sa ads. So, lalo na yung mga scam companies, hindi naman mga kilala. Mga kababayan, dapat talaga mag-research at mag-imbestiga. Wag basta-basta magpapaniwala dyan sa mga pambobola ng mga recruiters at mga uplines. Briefly, an investment contract exists when there is an investment or placement of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others which is prominent in scheme of masama. As such, the Securities Regulation Code or SRC requires that said offer and or sale of securities must be duly registered with the Commission and that the concerned entity and or its agents should have the appropriate registration and or license to sell such securities to the public. Based on the Commission's database, Masama is not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license and or authority
to solicit, accept, or take investments or placements from the public, nor to issue investment contracts and other forms of securities defined under Section 3 of the SRC. So yan yung masama ay talagang isang scam at illegal nga ang ginagawa. Kasi nga hindi naman yan nakarehistro bilang isang korporasyon kahit na bilang isang partnership at wala rin po yung secondary license. So further, the scheme employed by Masama has the characteristics of a Ponzi scheme where money from new investors are used in paying fake profits to prior investors and is designed mainly to favor its top recruiters and prior risk takers and is detrimental to subsequent members in case of scarcity of new investors. The offering and selling of securities in the form of investment contracts using the Ponzi scheme, which is fraudulent and unsustainable, is not a registrable security. The Commission will not issue a license to sell securities to the public to persons or entities that are engaged in this business or scheme. So ayan po kapag yun yung isang investment scheme ay Ponzi scheme, hindi po yan bibigyan ng secondary license ng SEC. So in view thereof, the public is hereby advised not to invest or to stop investing in the investment scheme being offered by Masama and its representatives. So mga kababayan, wag nga kayo mag-i-invest at tumigil na nga kayo sa pag-i-invest sa mga investment scheme nga na ino-offer nga ng Masama at yung mga may kahalintulad na mga investment scheme. Dapat iwasan nyo po yung mga yan. Kasi scam po yan. Kung kayo po ay nakapag-invest dyan sa kahalintulad nga ng Masama or dyan sa Masama, dapat mag-refund na kayo or mag-withdraw. At syempre, kapag tinakbuhan na kayo, ang tanging paraan nga, mag-file kayo ng kaso laban nga doon sa pamunuan or doon sa nag-recruit sa inyo. At kung kayo nagbabalak sumali sa mga ganyang mga schemes, wag na po. Dahil tatakbuhan lamang po kayo ng mga yan dahil yan po ay mga scams. Kapag naabot na nila yung quota nila, bigla na lamang po maglalaho yan. So those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents of Masama in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by the said entity, including soliciting investments or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable under Section 28 of the SRC and penalized with the maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both pursuant to Section 73 of the SRC. So, mga kababayan tigil-tigilan nyo na po yung pagre-recruit at pagpo-promote ng mga ganyan mga Ponzi scheme kasi pwede po kayo makasuhan at nakita nyo, pwede kayo makulong ng up to 21 years, napakahaba niyan at pwede din kayo pagmultahin up to 5 million pesos. So mas malaki pa yung multa at yung penalty compared do sa kinita nyo. Kaya nga wag kayo magpapasilaw dyan sa mga ganyan mga Ponzi scheme na yan. So furthermore, the names of all those involved will be reported to the Bureau of Internal Revenue or BIR so that the appropriate penalties and or taxes be correspondingly assessed. So kung meron kayong impormasyon niya tungkol nga sa operasyon ng Masama, pati na rin sa mga representatives niyan, pwede nyo pong isend ang inyong report sa pamamagitan ng email. Ang email po ng EIPD, iepd@sec.gov.ph. Itong advisory na ito ay inilabas noong February 1, 2023. So kahit huli na po nung makapaglabas nga na advisory ang SEC laban niya dyan sa Masama, okay pa rin po yun. Pero tuluyan na nga tumaubi ang Masama noong January 2023. So talagang wala na yan. At mga kababayan, iwasan nyo po yung mga ganyan mga investment scams Kasi marami pong nagkalat na ganyan, yung mga may mobile application, may website, at ang pangakong kitaan too good to be true. Kapag tinignan mo, napaka-imposible naman talaga. Katulad niyan, ads machine, or crypto trading, talagang laging may kita na malaki, 'di ba? Daily income pa. Meron pang yung A-Power, 'di ba? Power bank sharing daw. Ang pangakong kitaan napakalaki din, pero napaka-imposible. At meron ding crypto mining. Mga kababayan, puro mga scam po yung mga nagkalat na ganun. Yung may daily income pa. At napakalaki na interest. Talagang too good to be true at napaka-imposibleng kitain yung ganun. Na guaranteed. Imposible yung guaranteed na ganung kitaan. Kapag ganun po, iwasan nyo na po. Mga kababayan, iwasan nyo po yung mga ganun. Wag po kayo magpapasilaw. Wag po kayong magpapadala do sa mga payout na pinapakita nila. Dahil kaya nila pinapakita na may payout para nga maengganyo kayo.
Pero kapag naabot na nila yung quota nila, wala na talagang payout. At syempre, nga kayo at iyak. Yun na nga lang ang gagawin ninyo, ang umiyak. Mga kababayan, iwasan nyo po ang mga ganyan mga schemes. Bago po kayo mag-invest sa kahit na ano pang kumpanya, dapat siguraduhin nyo na kompleto sila sa legalities. Dapat hanapan nyo sila na secondary license at mas maganda po kapag pinakitaan kayo ng kahit anong dokumento or secondary license, i-verify po ninyo. Kung papakitaan po kayo ng articles of incorporation or yun nga nakarehistro daw sila sa SEC at meron sila ipapakitang secondary license, i-verify po ninyo mismo sa SEC. Kasi meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. At huwag kayong mag-i-invest doon sa mga nagsasabi na ongoing or naka-process daw ang kanilang secondary license dahil kadalasan po, karamihan po dyan, puro pambobola lang. At kapag binerify nyo sa SEC, hindi naman sila nag-apply para nga makakuha ng secondary license. So, kayo ay niloloko lamang nila. So, iwasan nyo po yung mga ganyan mga kumpanya. Mga kababayan, dapat ang isang legit na kumpanya, dapat may opisina yan, dapat may mga empleyado. Tandaan nyo na hindi lang dapat CEO yung empleyado. Dapat i-check nyo din kung ano ba yung background nung CEO, ano ba yung background nung kumpanya. Matatag ba talaga o puro pambobola at panloloko lang. Mga kababayan, kailangan maging maingat tayo dahil yung ipinapasok nating pera dyan ay pinaghirapan natin at mapupunta lamang sa mga scammers. Kaya nga, iwasan nyo po yung mga ganyan. Dahil marami ang nagkalat talaga ng mga scams ngayon. Kasi nga, alam nila na marami silang mabobola. Ganun po. Kaya marami ang mga nagkalat na scams. Kaya nga, kailangan mag-ingat at talagang pag-aralan maigi yung papasukin na investment. Kung gusto nyong pumasok sa crypto trading, pag-aralan nyo maigi. Or sa stock trading, pag-aralan nyo yun maigi. Huwag kayo basta-basta lang maniniwala doon sa mga nagre-recruit sa inyo, sa mga uplines ninyo. Dahil kapag tumaob na or tumakbo na yung isang company, sasabihin lang nung upline nyo or yung nag-recruit, biktima lang din sila. Kaya wala din kayong aasahan sa kanila. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa aking channel. God bless po.